Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Ngayon po mga kapanalig ay araw ng Miyerkules, ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Gerald Metal, kasama si Reverend Father Arnold Layo ng Diocese ng Antipolo. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa, Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan ay siniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkalubong ang kanyang ipinabot sa aming panindinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa ay siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama. At nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo.
Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak, ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Alleluia, 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 Alleluia. Aleluya, aleluya, ang mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamahang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang lagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po sa kapistahan ng ating pong si San Juan Evangelista o sa San Juan Apostol. At siyempre pagbati natin sa mga parokya na ngayon nagdiriwang ng kanilang kapistahan. At sa mga nagdiriwang ng kanilang mga birthday na tinutok nila ang kanilang mga pangalan na binigay sa kanila ng kanilang mga magulang, si Juan, John o anumang pangalan basta't live.
napagnilayan natin misa ng mga bagay nito. Anong ganda ng buhay, sapagkat ang buhay ay hindi inaalis ng ating Panginoon ang pagpapala. That makes life more beautiful. Pinagpapala tayo ng lahat ng dakilang pag-ibig, pagkalinga at lahat ng pagtugon sa lahat ng ating mga panalangin. At sasabihin natin, what makes life beautiful is because of the graces the Lord is empowering upon us or giving us. Kaya, sino ba't si Juan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Siya po ang pinakabata. Siya ang palaging nasa tabi ng ating Jesucristo. At syempre, wala man lamesa doon kapag sila ay nasa hapag, siya ay kalapit ni Kristo at para bang siyang nakahilig sa dibdib ng ating Jesucristo. Kaya sa pagsulat nito, siya ay nasa tabi ni Kristo at nakahilig sapagkat wala naman silang mga upuan noon, kanya-kanya mga upuan, basta sila ay dudulog sa hapag na sila ay natitipon. Kaya tinaguriang si Juan na nasa piling ni Kristo o malapit sa piling ni Kristo at sinasabi sa ating mabuting balita kung sino yung malapit kay Kristo, siya ang pinakamamahal. Ganun nga po ba ang ating pahayag? Ganun nga ba ang pagtanggap natin na si Juan ay nakahilig sa ating Panginoon Jesucristo at siya ang mahal ni Jesus? Kasi sa katunayan naman, mahal naman ni Jesus ang lahat ng kanyang mga alagad. Pati na si Judas Iscariote ang nagkanulo sa ating Panginoon Jesucristo, lahat sila ay minamahal. Sa pagmamahal na ito sa mga alagad, ipinakikita ni Kristo ang dalawang bagay: ang simula ng kanyang buhay at ang katapusan nito at ang pagpapatuloy ng mga alagad upang hanggang sa wakas ng panahon o wakas ng buhay ay bibigyan nila ng daan kung ano ang mga simulain ni Kristo. Binigyan ng paghubog ni Kristo ang mga alagad sa isang napakagandang simulain sa buhay. Walang iba kung hindi ang pagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos upang ma-focus ang atensyon nitong mga alagad kung anong diwa at kahulugan ng misyon ni Kristo upang ipalaganap ang mabuting balita na ito ang paghahari ng Diyos. Ito ang pagpapahalaga sa pagkilala at pagtanggap sa Diyos. Ito ang mga dakilang bagay na magaganap kung ang tao ay nakatunghay ang kanyang ipuso't isipan sa Diyos at upang maging makadiyos siya sa bawat pagkakataon ng buhay na hinubog ni Kristo sa tanang kanilang buhay kapiling ating Jesucristong 3 taon na ginanap ito ni Kristo na kasama niya ang kanyang mga alagad. Kaya madalas sabi sa mabuting balita, si Kristo at ang kanyang mga alagad o ang mga alagad kapiling si Jesus, sapat inilarawan ng kahulugan ng pagkapiling ng mga alagad kay Jesucristo at si Jesucristo sa pagkapiling din sa piling ng mga alagad upang sabihin, pagdating ng panahon, itong ganito naging simulain ay bibigyan ng pagpapahalaga ng mga alagad hanggang sa wakas ng buhay. Hindi ba tayo naging mga alagad ni Jesucristo sa sakramento ng binyag at kumpil at upang sabihin, tayo'y kapiling ni Jesus hanggang sa wakas ng ating buhay. Sa unang bahagi ng ating mabuting balita, narito yung pagkaalam ng pagbibigay alam ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ika nga, sapagkat nabatay sa mga pahayag ni Magdalena nang nagbalita, wala si Jesus sa kanyang libigan kaya siya'y muling nabuhay tulad ng ipinangako ni Jesus na narinig natin sa maraming beses na kanyang pinaliliwanag. Kaya sasabihin ng mga alagad na talagang nabuhayan ng loob upang sabihin, totoo ba na si Kristo'y muli nabuhay? Siyasatin natin, tignan natin at kung patunayan talaga na siya nga'y muli nabuhay sapagkat ipinahayag niya ito ng maraming beses sa aming kaalaman upang sabihin sa 3 araw siya'y muling nabubuhay. Kaya sa unang bahagi nito, narito yung komosyon ng mga alagad
tulad ni Pedro at ni Juan na sila ang nanguna, nagmamadaling pumunta para patunayan, totoo nga ba ang pinahayag ni Kristo at yung nga ba ang katotohanan sa paggalipas ng 3 araw, siya nga ay muling mabubuhay. Matanda na si Pedro batang-bata pa si Juan, kaya makasabay silang umalis, pero nung sila nagtatakbuhan na, nauna na si Juan. Siyempre makupad nito si matandang Pedro bago siya makarating sa libingan. Mabato pa, baka nagkandara pa si Pedro, pero talagang batang-bata nitong si Juan. At una siyang dumating doon sa libingan, pero hindi agad siya pumasok. At sabi ng mga scholars, siya muna matatanda ang una muna makakita upang siya ang mag-testify, tumestigo sa aming mga bata. Siya muna ang mangunguna, pangunahan ito ng matatanda ng bayan. Para sa gayon ay maniwala kami sa kanilang mga testigo, sabi ng ibang mga Bible scholars. Kaya daw, sabihin nila, kaya daw si Juan ay hindi agad pumasok. Natatakot daw si Juan. Baka may makita siyang multo doon pagpasok niya doon sa libingan. Pero siyempre, may katandaan na si Pedro upang sabihin, wala nang pagkatakot sa matatanda, tagang tuloy-tuloy na siya na pumasok doon sa loob ng libingan. Pero isa lang puntos na ito, gusto nilang patunayan na si Jesus ay muli nang nabuhay sapagkat ang una nilang paniniwala, there is an empty tomb. That's the reason why we come to believe that Jesus has risen. Pero sa mga pagsasaliksik na iba pang mga paliwanag at paghayag sa muling pagkabuhay ni Kristo, hindi ito mistulang katibayan. Because of an empty tomb, Jesus has risen. Hindi ito ang sumisentro at marami pang mga paliwanag na ating masasaksihan, hindi ba? Napakahirap natin pag-usapan ngayong Pasko, di ba? Pero mahalaga dito ay ang kahulugan ng buhay na si Jesucristo isinilang, may kaugnayan nito sa pagtanggap niya sa pagdating ng panahon sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. The manger scene, to them pinapaliwanag namin po kanina ni Father Gerald, becomes more meaningful but ang lahat na ito ay konektado kay Jesus sa kanyang pagpapasakit at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo nagkaroon ng malalalim na kahulugan ng kapanganakan ni Jesus na ito ang nagbibigay sa atin ng isang pagpapatunay at pagpapatibay. Ang taong nakabayubay sa krus ay tunay ngang ipinanganak ni Maria. Kaya, mga tao noon na nakatunghay sa krus, who is Jesus there hanging upon the cross? He should have been born. At doon sinaliksik ang kanyang kapanganakan. Kaya mula sa krus, isinaliksik ang kapanganakan ni Jesus at binigyan ng ito ng kahulugan at buhay. Kaya pala, dakila itong si Jesus sapagkat siya ay isinilang, ganito ang kanyang pagsilang upang ang lahat ay patunayan ang Diyos na nagkatawang tao, si Kristo, Diyos na totoo, tamang totoo, ay makapiling natin upang ipahayag, He is Emmanuel. Sa gitna ng ating mabuting balita na ipinahayag kanina, sila ay nagbibigay lugod kung si Kristo nga'y muling nabuhay. Ito ang diwa ng kanilang pagpunta doon. Maging kalugod-lugod ang buhay ni Jesus sa pagkilala siya ay muling nabuhay at binigyang halaga ng mga alagad sa kanilang pagtakbo at sa kanilang pagtunghay doon sa loob ng libingan. Wala naman doon si Jesus. Pero ang magandang pinaliliwanag dito, maging kalugod-lugod nawa kaming tumutunghay sa muling pagkabuhay ni Kristo. There should be gladness of our hearts. There is supposed to be the goodness that we feel in our hearts, seeing that Jesus is alive. Tinuro sa atin ng mga alagad at ito ang kanilang mga sinimulang mga pagpapakilala. With the gladness and the goodness of our hearts, we will be seeing because we witness the living God. We witness the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Kaya sa pahayag ni San Juan sa kalagitnaan dito, ito ang kanilang puso't kalooban. Hindi sila takot, pero napangingibabaw ito ng kanilang kagalakan at kabutihan ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang mga bagay na ito ay naganap sapagkat may Diyos silang tinatangkilik. If we believe in the goodness of the Lord, there will be gladness in our hearts, just like the disciples when they would like to witness, even though they were not able to see Jesus instantaneously once they reached the grave of our Lord Jesus Christ. But it could be detected so much. It could not be clarified, but clearly a way of life. The goodness of God in them that brings gladness in our hearts. Upang sabihin, yan ba ang ating pong puso't kalooban nitong Paskong ito na dumating si Kristo sa kanyang kapanganakan? We're able to see the goodness of the Lord that brings gladness in our hearts. Opo, Father, kanta nga kami na kanta ng Christmas carols. Oo nga, bati kami ng bati. Oo nga, with the food that we share. No, that is not. Actually, it is in our hearts. Do we receive and make it so beautifully the goodness of God in our lives that brings gladness? O baka ito'y panglabas na kanyon lamang ng Kapaskuhan? Malamig, maraming awitin, maraming pagkain, maraming bigayan, mga panglabas lang iyan. Pero ito ba'y nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan ng puso't kalooban sa patbutihin ng Diyos, ang pagpapala niya'y nag-uumapaw. Sa huli at tatlong bahagi na ating mabuting balita, ito ang kanilang pagpasok nila doon sa loob ng pinaglibingan ng ating Panginoon. Biro lamang yon. Kaya ba hindi nila nakita si Kristo, nagkamali sila sa libingan na hindi naman pala yun ang pinaglibingan ni Kristo. At marami nagsasabi, nakakatuwa naman sila, pumunta sila sa lugar na hindi man doon nilibing si Kristo sapagkat pare-pareho ang libingan doon. Paano nila nasabing naroon na doon inilibing si Kristo? Pero yan yung mga pasaring lamang sapagkat ibig nila na tunay na makita si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Upang ang taong isinilang nito sa pagdating ng panahon, there will always be great enthusiasm to see Jesus really in His resurrection. Maghintay tayo. So palipas lamang nitong Christmas season, ilang linggo na lamang, pagdiruang na natin ang panahon ng Kwaresma sa bandang Pebrero, Marso, di ba? Yan ang kadalasan upang sabihin, mula sa pagsilang ni Kristo, building up that kind of enthusiasm, pananabik natin na tunay na makita si Jesus ngayon na nasa sabsaban, bukas ipapahayag natin ng merong kagalakan, pagpapala ng Diyos na tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Ang kahulugan nito sa buhay ng mga alagad noong paman, sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo, sa mga imperyo Romanong talagang sila ay hinuhuli, inuusig ang mga tagasunod ni Kristo. Pero nangibabaw sa kanila with that great enthusiasm, pananabik na makita si Jesus sa kabila ng kanilang hirap ng kalooban, sa gitna ng pagkatakot, sa gitna ng kanilang pagkagulumihanan, pagkalito, na talagang ang mga nagaganap bang pangyayaring ito ay tunay na nagaganap sa kanilang piling. Ito ngayon, so limbagin natin mabuting balita upang itong ipakita sa atin. Ngayon, sa ating pagtatanghal sa kapistahan ni San Juan, meron nga bang ganyan na puso't kalooban na talagang may kagalakan sa pagbutihin ng Diyos, may pagpapalang handog sapagkat ito'y tunay na nangyari at mayroong talagang pagpapatunay
Jesus is really risen from the dead. That person hanging upon the cross is in the manger, that when that time comes, we really believe the goodness of God that brings happiness to each and every one of us. Eto ngayon, nasa banal na misa, papanalangin natin na naway pagkalooban tayo ng Diyos ng kanyang kabutihang nakikita, tinatanggap natin upang ito'y magbigay ng kaligayahan sa atin. Maghintay tayo na higit na kaligayahan, oo, pasimula itong kanyang pagsilang. But the goodness that brings gladness to our lives is yet to come in the resurrection of our Lord Jesus Christ. It brings more meaningful for us today, forever and ever. Amen. Tinaguran si Juan bilang mahal na alagad, sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masikasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap, isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo. Kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa at pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon
ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuji natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol, si San Juan, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, mong pag-ibig nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Hintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling naming kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Pamahagi natin ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po sa bawat isang mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang susunod na bahagi po ay ang pagdatanghal ng Banal Sakramento. Hindi muna po tayo magbibigay ng bendisyon, pero sa pamagitan po ng ating pong exposition ng Blessed Sacrament, ito po ay magsisilbing pagbabasbas na buhat po sa ating Panginoong Jesucristo. Which on this ostium bella premur hostilia naro purfer auxilium unitrino sit sempiter na gloria qui vitam sine termino nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo na sa banal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit
at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan, at kanilang tahanan. Ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kagutuman, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Mapuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumpay, ang mga may mga matitinding problema, mga pinagdaraan ng hirap at sa buhay at mga nasa bingid ng kamatayan. Pinagpagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang makapangyarihan o kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerdui et antiquum documentum novo cedat ritui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribueque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iudit essentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
ang mga banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment nigh, be every moment thine. Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.